three-punch combination, and Jimmy Wild falls flat on his face. Bago pa man naging markado sa kasaysayan ang mga kamaoni na Manny Pacquiao, Nonito Donaire at Donnie Ahas Nietes, may isang lalaking taga-Negros ang una nang nagturo sa mundo ng boxing kung paano rumespeto sa bandila ng Pilipinas. Mahigit 3 taon sa Amerika, isang world title na hinding-hindi niya binitawan, at isang record na tila imposible sa panahon ngayon, at 0 knockouts sa loob ng mahigit 100 laban. Sa taas na 5'1" at bigat na hindi man lang lumalagpas sa 51 kg, isang rare specimen na maituturing. Hinarap niya hindi lang ang mga higante sa loob ng ring, kundi pati na rin ang matinding diskriminasyon ng kanyang panahon. Ito ang babalikan natin ngayon sa Beyond the Game, ang makapigil hiningang kwento ni Francisco Villaruel Giledo, ang lalaking mas kilala ng daigdig bilang Pancho Villa, ang unang Asian World Champion na ang karera ay hindi tinapos ng kamao ng kalaban, kundi ng isang simpleng pagpapabunot ng ngipin. Pero bago tayo magsimula, kung gusto mo pang makakita ng mga kwentong gaya nito, don't forget to like and subscribe bilang pagsuporta sa aking munting channel. Maraming salamat po. Ipinanganak noong Agosto 1, 1900 at isa sa Ilog, Negros Occidental. Si Pancho ay anak ng isang tagapag-alaga ng baka na iniwan sila noong 6 na buwan pa lang siya. Lumaki si Pancho na nag-aalaga ng mga kambing sa isang asyenda, at noong 11 taong gulang pa lang ang batang si Pancho, sumakay siya ng barko patungong Iloilo City para magtrabaho bilang isang bootblack o shoe shiner. Habang naglilinis ng sapatos, doon niya nakilala ang isang lokal na boksingero na naging kaibigan niya. Sabay silang nakipagsapalaran at lumuwas ng Maynila hanggang sa mapadpad sila sa mga eskinita ng Tondo. Dito sa Tondo, nagsimulang mag-sparring si Pancho kasama ang kanyang mga tropa. Dahil sa likas na bilis at liksi, hindi nagtagal ay nakuha niya ang atensyon ng mga bigating promoter ng boxing sa lugar. Noong 1919, hinarap niya ang kanyang unang professional fight laban kay Alberto Castro. At sa loob lang ng 2 taon, nakuha niya ang titulong Philippine Flyweight Champion matapos niyang patalsikin sa trono si Terrio Pandong. Pero alam niyo ba, muntik na tayong mawalan ng isang alamat. Dahil halos iwanan na ni Pancho ang boxing matapos siyang mabasted o tanggihan ng babaeng kanyang nililigawan. Aray ko! Dahil sa broken heart, bumalik siya ng Negros noong simula ng 1922 para tuluyan na sanang magretiro. Ngunit dahil sa matinding hiling at sigaw ng mga Filipino boxing fans na muli siyang makitang lumaban, napilitan siyang bumalik sa lona. Sa tulong ni Frank Churchill at Paquito Villa, lumuwas siya sa Amerika. Pero bago pa man lumipad patungong Amerika, hindi na nagpaawat ang ating pambato rito pa lang sa Maynila. Sa pagitan ng 1920 hanggang 1921, nakaharap ni Pancho ang magiging future American World Junior Lightweight Champion na si Mike Ballerino, at hindi lang ito isang beses. 9 na beses silang nagupakan sa loob ng ring. Pero sa 9 na pagtatagpong iyon, 6 na beses na pinatunayan ni Pancho na siya ang mas dominante at mas mahusay. Noong Mayo 1922, dumating ang isang pagkakataong magpapabago sa kasaysayan ng Philippine sports. Nakatanggap si Pancho Villa ng imbitasyon mula sa sikat na American promoter na si Tex Rickard para lumaban sa mismong United States. Hindi na nagatubili ang ating pambato. Tinanggap niya ang hamon at naglayag patungong Amerika kasama sina Churchill at Paquito Villa. Pagdating niya roon, hindi siya pinagpahinga. Isinalang agad siya sa isang napakabata pero talentadong sparring partner na si Enrique Chafardet para magpainit. At noong June 7, 1922 sa Jersey City, nakuha ni Pancho ang kanyang unang overseas victory laban kay Abe Goldstein. Bagamat nakatikim siya ng pagkatalo sa puntos,
laban kay Frankie Genaro noong August 22, hindi nito napigilan ang pag-usbong ng kanyang pangalan. Sa puntong ito, nakuha na ni Pancho ang atensyon ng mga boxing aficionados at mga kritiko sa Amerika. Dahil sa bilis at tapang na ipinamalas niya, itinakda ang isa sa pinakamalaking laban ng kanyang buhay, ang paghamon sa American Flyweight Champion na si Johnny Buff noong September 15, 1922. At dito na nangyari ang hindi inaasahan ng lahat. Sa isang laban na itinuturing na isang malaking upset, ginulantang ni Pancho Villa ang buong Amerika. Pinatunayan niya na hindi lang siya basta pambato mula sa malayo. Dahil sa ika-11 round, pinatikim niya ng isang malupit na knockout ang kampyong si Johnny Buff. Sa isang iglap, naagaw ng ating pambato ang titulong American Flyweight Championship. Pero ang ultimate test niya ay dumating noong June 18, 1923. Nang hinarap niya ang alamat ng Wales na si Jimmy Wilde sa harap ng 20,000 fans na sumisigaw ng Viva Villa! Viva Villa! Pinatulog ni Pancho si Wilde sa 7th round gamit ang isang malupit na right hook. Hindi lang ang mga fans ang napabilib, kundi maging ang mga pinakamataas na pinuno ng ating bansa. Ang mismong dating Presidente General Emilio Aguinaldo ay nagbigay ng mensahe ng pagbati kay Pancho at sinabing, "Bumalik ka sa amin, Pancho, at dito mo ipagtanggol ang iyong titulo." Isang hero's welcome ang sumalubong kay Pancho pagbaba niya mula sa SS President Grant, ang mismong luxury liner na nagdala sa kanya sa Amerika noong April 2, 1922 para simulan ang kanyang pangarap. Ang pagdiriwang ay nauwi sa isang espesyal na reception sa Malacañang Palace na pinangunahan mismo ni President Manuel Quezon. Noong ika-4 ng Hulyo, taong 1925, mga sandali bago ang kanyang pakikipagtuos kay Jimmy McLarnin, isang tila karaniwang sakit ng ngipin ang gumambala sa konsentrasyon ni Pancho. Sa mismong umaga ng laban, nagpasya ang kampeon na ipabunot ang ngiping nagbibigay sa kanya ng hapdi. Isang desisyon na sa unang tingin ay para sa kanyang ginhawa, ngunit hindi niya akalain na ito na pala ang simula ng kanyang huling laban. At imbes na magpahinga, itinuloy niya ang laban kahit namamaga ang mukha. Sa katunayan, isang kamay lang ang ginamit ni Pancho sa buong laban para protektahan ang kanyang pisngi. At natalo siya sa puntos, pero hindi siya na-knockout. Pagkatapos ng laban, 3 pang ngipin ang binunot dahil sa impeksyon. Imbes na sumunod sa payo ng doktor na magpahinga, nakipag-inuman pa siya sa kanyang mga kaibigan. Dito na kumalat ang impeksyon sa kanyang lalamunan, ang tinatawag na Ludwig's angina. At noong July 14, 1925, 17 days bago ang kanyang 24th birthday, tuluyang na maalam ang ating kampeon habang nasa operasyon at dinala ang kanyang labi sa Manila North Cemetery. Pero nakakalungkot isipin na nitong 2024 lumabas ang mga balita na tila napabayaan na ang kanyang puntod. Mula sa pagiging world's best flyweight ng 20th century, tila naging forgotten champion na siya sa sarili nating bayan. Ang panalo ni Pancho Villa noong 1923 ang naging mitya ng apoy para sa buong Asya. Dahil sa kanya, naitala sa kasaysayan na isang Pilipino ang kauna-unahang Asian na nakasungkit ng International Boxing Championship. Ito ay pagpapatunay na ang maliit na bansa natin ay may pwesto sa world stage. At noong October 1961, formal na isinama si Pancho Villa ng Ring Magazine sa kanilang prestihiyosong Boxing Hall of Fame. At noong 1994, kahit na lumipas na ang maraming dekada, hindi nakalimutan ng mundo ang kanyang galing nang i-induct siya sa International Boxing Hall of Fame. Siya ang ikalawang Pinoy na nakakuha ng parangal na ito, sumunod sa isa pang alamat na si Gabriel Flash Elorde na isinilang halos 10 taon matapos ang pagyao ni Villa. At noong 2002, iniranggo siya ng Ring Magazine
bilang 59 best fighter sa listahan ng 80 best fighters of the last 80 years. Ito ang legasiya na iniwan ni Pancho Villa. Isang maikling buhay, pero isang panghabang buhay na karangalan para sa bawat Pilipino. Anong aral ang mapupulot natin dito? Ang kwento ni Pancho Villa ay patunay na kahit gaano kakaliit, kaya mong yanigin ang mundo. Pero paalala rin ito na sa bawat tagumpay, kalusugan pa rin ang dapat unahin. Huwag nating hayaang mabaon sa limot ang lalaking unang nagbukas ng pinto para sa ating mga Pinoy fighters. Sana ay nagustuhan ninyo ang ating kwento. Kung may suggestion kang content na gusto mong mapanood, i-type mo na sa comment section. Sisikapin nating isunod sa ating channel. Mag-subscribe ka na rin. Libreng nood lang, wala pang monthly bill, di tulad ng iba dyan. Hanggang sa susunod nating kwento, ito ang Beyond the Game. Maraming salamat.